100 taon na ang nakalilipas, isang banal na arena ang bumaba mula sa langit at tuluyang binago ang batas ng mundo. Nagising ang mga matagal nang nawawalang Diyos at ang mga alamat ay naging totoo. Mula noon, ang bawat kabataang umaabot ng 16 na taong gulang ay nagkakaroon ng pagkakataong magising ang isang espiritu ng Diyos. Ang mga nagtatagumpay ay nakakatanggap ng makalangit na kapangyarihan at nagiging kinatawan ng kanilang pangkat sa tinatawag na mythic arena. Ngunit hindi ligtas ang ritual ng pagtawag. Kapag maling Diyos ang natawag, maaring agad na mamatay ang tumatawag. Ang ating bida ay isang lalaking dating simpleng estudyante lamang sa mataas na paaralan mula sa ibang mundo. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa mundong ito, ngunit matapos magtanong-tanong, nalaman niyang ang araw na iyon pala ang tinatawag na araw ng banal na pagkagising, isang kaganapang nagaganap lamang kada 10 taon. Sa kasamaang palad, matagal nang humina ang Eastern Realm dahil sa pagkaputol ng lahi ng kanilang mga katutubong Diyos. Dahil dito, sunod-sunod ang pagkatalo nila laban sa kalapit na Socorro Dominion sa Mythic Arena. Sa gitna ng ingay ng mga tao, umakyat ang City Lord sa entablado at opisyal na inihayag ang pagsisimula ng ritual. Nagsigawan ang mga tao, baka ito na raw ang araw na muling babangon ang Eastern Realm. Napabuntong hininga siya. Napakabangis ng mundong ito. Isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng kamatayan. Sa sandaling iyon, isang dalagang nakasuot ng puting-puting kasuotan ang humakbang patungo sa altar. Siya si Liu Yanran, ang unang tatawag ng Diyos sa araw na iyon. Tahimik ang buong arena. Sa galing niya, lahat ay umaasang makakatawag siya ng makapangyarihang Diyos. Ikalawang talo na ng Eastern Realm simula kaninang umaga. At si Liu Yanran na lang ang natitirang pag-asa upang mabawi ang karangalan. Lumapit si Liu Yanran sa altar ng may tiwala sa sarili. Kahit ang City Lord ay palihim na nanalangin na sana'y makatawag siya ng Diyos na mataas ang ranggo. Nang dumikit ang kanyang daliri sa summoning crystal, isang malakas at makinang na enerhiya ang sumabog palabas, dahilan upang mapako ang tingin ng lahat. Napabulalas ang matandang iskolar na nasa tabi ng City Lord. Ayon sa kanya, iyon daw ay palatandaan ng isang Diyos na mataas ang uri. Ilang saglit pa, 3 dambuhalang figure ng Diyos ang lumitaw sa kalangitan, nagpapalabas ng matinding kapangyarihan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatala sa sinaunang aklatan ng Eastern Realm. Samantala, nagulat ang puso ng ating bida. Ang mga anyo ng mga Diyos na iyon ay kamukhang kamukha ng mga maalamat na Diyos pandigma mula sa nakaraan niyang buhay sa mundo ng Earth. Habang nagbubulungan ang mga tao sa tuwa at pagtataka, narinig nila ang malinaw na tinig ni Liu Yanran. Ayon sa kanya, tinatawag niya ang Diyos ng pagpatay, si Bai Qi, na kilala sa makasaysayang labanan sa Red Cliffs. Unti-unting bumaba si Bai Qi mula sa langit patungo sa altar. Ngunit hindi mawala sa isipan ng binata ang kalituhan, hindi ba't si Bai Qi ay mas kilala sa labanan sa Chongqing, na iba ang panahon. Bago pa siya makapagtanong pa, agad siyang hinila ni Zhao Hao palayo at mariing bamulong. Ipinaalala nitong anak si Liu Yanran ng isang sword immortal, at wala siyang karapatang questionin ito sa harap ng publiko. Sumabay pa ang ilang tao sa panlilibak. Tinawag siyang sinungaling at sinabing wala namang labanan sa kasaysayan na tinatawag na Chongqing. Tahimik na kalungkutan ang bumalot sa dibdib ng binata. Napagtanto niyang tuluyan ng nakalimutan ng mundong ito ang kanilang kasaysayan, ang dugo't sakripisyo ng nakaraan, at pinalitan na lamang ito ng hangkag na alamat. Ilang sandali pa, opisyal nang inihayag ng City Lord na matagumpay na nakatawag si Liu Yanran ng Diyos. Nakamit niya ang 40% compatibility kay Bai Qi at opisyal itong kinilalang S-rank na Diyos ng pagpatay. Ngunit imbes na bumaba mula sa altar, tumingin si Liu Yanran pataas sa natitirang 2 Diyos na nasa kalangitan. Napakunot-noo ang City Lord. Nagtataka siya kung ano pa ang balak ng dalaga. Lumakad si Liu Yanran papunta sa isa pang figure, isang dambuhalang anino na nakasuot ng itim na kasuotang imperial. Ramdam ng lahat ang kanyang aurang puno ng kapangyarihan, na tila isang tunay na emperador. Nagbulungan ang mga tao. Ayon sa kanila, baka siya na ang tinatawag na Eternal Emperor. Marahil siya si Taizong. Ngunit nang mapatingin ang binata sa figure ng Diyos, agad siyang napailing. Sa kanyang isipan, malinaw niyang inisip na hindi iyon maaaring si Taizong. Dahan-dahan siyang lumapit sa aninong figure. Habang nilalamon siya ng presensyang makalangit nito, bigla siyang nakaramdam ng matinding bigat sa paligid,
Isang puwersang hindi lang basta makapangyarihan kundi tila may malalim na pinagmulan. Sa gitna ng tensyon, may kung anong pamilyar na alaala ang sumiklab sa kanyang isipan, isang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang nakaraan. Biglang narinig ng lahat ang tinig ng isang matandang lalaki mula sa kabilang panig ng arena. Siya si Dean Lysian mula sa Skyward Academy, ang pinakamataas na paaralan sa 4 na institusyon ng mundo. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 100 taon na may lumitaw na Diyos na may ranggong imperial. Ngunit binalaan niya rin ang lahat, kapag maling emperador ang natawag, maaaring mamatay agad ang tumatawag. Maging ang City Lord ay nagmadaling lumapit, puno ng pag-aalala. Hinikayat niyang huwag nang ituloy ni Liu Yanran ang pagtawag. Isa raw siyang mahalagang pag-asa ng kanilang bayan, at hindi siya maaaring isugal. Ngunit nanatiling nakatitig si Liu Yanran sa emperador sa langit. Hindi siya makagalaw, at sa loob-loob niya, alam niyang kung hahayaan niya itong mawala ngayon, baka hindi na muling bumalik pa ang ganoong uri ng Diyos sa mundong ito. Muling namagitan si Dean Lysian, ngayon ay may matatag na paninindigan. Para sa kanya, hindi nila maaaring isugal ang kapalaran ng pinakamakapangyarihang mandirigman ng kanilang henerasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang naglabas ng emerhensyang kautusan, gamitin ang 10 taong ipon ng pambansang kapalaran upang pansamantalang patatagin ang asensya ng Diyos. Ayon sa kanya, ang tanging pag-asa nila ay kung may isa man sa mga kabataang naruroon ang makakakilala sa Diyos na iyon. Lumingon siya sa hanay ng mga estudyante, at pinagmasdan silang lahat ng maigi. Bagamat malabo ang mga tala ng kasaysayan, marami ang naniniwalang kahawig ng Diyos na ito ang maalamat na Emperador Taizong. Kung totoo man ito, maaring siya ang susi sa muling pagbangon ng kanilang sibilisasyon. Matinding kabiguan na ang sinapit ng Eastern Realm sa digmaan ng kapalaran ng mga bansa. 2 beses na silang natalo, parehong laban sa Sakura Dominion. Isang pagkatalo pa at tuluyan na silang mawawala sa Mythic Arena. Sa harap ng napakatahimik na arena, muling nagsalita si Lysian, mabigat at malinaw ang bawat salita. Kung may sino man daw sa kanila ang nakakakilala sa Diyos na ito, maari silang humarap. Ngunit binigyang diin niya, kapag maling Diyos ang natawag, kamatayan ang kapalit nito, sa mismong kinatatayuan nila. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Marami ang nagsimulang mag-alinlangan, baka nga hindi ito si Emperador Taizong. Isang pagkakamali lang ay tiyak na kamatayan. Ngunit kilala ang Eastern Realm, hindi sa duwag na mga mandirigma. May isang binatang sumigaw, handang isugal ang kanyang buhay para sa bayan. Sumunod ang isang dalaga na matapang na humakbang, ipinakilalang si Chanyu mula sa Magic City Academy, handang isuko ang lahat. Isa-isa pang nagsilabas ang mga kabataan, sumisigaw ng pangalan ng kanilang mga paaralan at nanunumpa sa harap ng lahat. Para sa bayan, hindi kami natatakot mamatay. Ngunit sa gitna ng ingay, isang tao ang mahinahong nagtaas ng kamay at humarap sa altar. Siya si Lu Chongsheng ng Jinling Academy. Tahimik ang buong arena, may mga bulong sa likod, hindi ba't siya yung nagtangkang kontrahin si Liu Yanran kanina? Isa lang siyang hangal. May lalaking lumapit at nagtanong sa kanya, sigurado ka ba? Isang pagkakamali lang, patay ka na. Ngunit hindi siya sumagot. Pinagmamasdan siya mula sa gilid ni Dean Lysian, ramdam niya ang pag-aalinlangan. Kahanga-hanga raw ang kabataang ito, ngunit hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung talagang naiintindihan ni Lu Chongsheng ang kasaysayan ng Diyos na iyon. Sa lahat ng kanyang pananaliksik, isa lang ang tumutugma, si Emperor Taizong. Gayunman, pinayagan niya ito sa kabila ng agam-agam. Pwede mong subukan, aniya, ngunit siguraduhin mong handa ka sa panganib. Ngumiti si Lu ng bahagya at tumugon, ako na ang bahala. Tungkol sa panganib, wala nang dapat pag-isipan. Alam ko kung sino talaga ang emperador na ito. Mula sa hanay ng Sakura Dominion, narinig ang pagtawa ng mga kalaban. Tingnan mo yang hangal na yan. Nagmamagaling. Tiyak na kamatayan ang haharapin niya. Ngunit hindi siya natinag. Inilapat niya ang kanyang kamay sa summoning crystal. Sa susunod na saglit, isang nakakasilaw na pulang liwanag ang sumabog mula sa altar, napakaliwanag na kinailangan ng mga tao na takpan ang kanilang mga mata. Nagbago agad ang ekspresyon ni Liu Yanran. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwalang may isa pang nakatawag ng mataas na antas ng Diyos. Isang hindi kilalang Diyos na may ganitong lakas. Posible bang mas malakas pa ito sa tinawag ko? Maging ang Sakura Dominion ay nagulantang. Pulang liwanag.
Ang alam ng lahat, ang Orange ang pinakamataas na grado ng Diyos. Kahit ang Spearhold Federation ay hindi makapaniwala, ni minsan ay wala pa silang nakitang dilaw, ngayon ay may pula. Nagsalita si Dean Liskian, mababa at matatag ang tinig. Ayon sa kanya, ito ang aura ng isang SSS rank na Diyos. Ipinaliwanag niyang ang mga kilalang antas ng Diyos ay puti, berde, asul, lila, at kahel. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na lagpas sa orange ay may isang ipinagbabawal na antas. Ang pula. Napatulala ang City Lord, SSS rank na Diyos. May ganoong nilalang ba sa nakalimutang kasaysayan ng Eastern Realm? Ngunit si Lu Chongsheng ay bahagyang napakipot ang mga mata at mahinang bulong niya. Ang SSS na antas ay sukatan ng Diyos, hindi ng tumawag. Hindi pa nito ipinapakita ang tunay niyang lakas. Nang tingnan siya ni Liu Yanran, halatang hindi rin siya makapaniwala. Hindi ba't isa lang siyang bagsak na estudyante? Ngunit ngayong siya'y nakatawag ng isang lakas na hindi pa nila nakita kailanman, lahat ay nayanig. Mula sa liwanag ay unti-unting nabuo ang isang dambuhalang figura, taglay nito ang isang kakilakilabot na presensyang makalangit. Parang sinasabi ng nilalang na ito, ang tagumpay ay muling babalik sa aming kaharian. Halos hindi makahinga si Liskian nang makilala niya ang figura, isang dambuhalang palakol, isang titan na abot langit. Naisip niya kung ito ba si Xingtian, ang sinaunang Diyos ng digmaan. Ngunit ngumiti si Lu Chongsheng nang may kaunting pang-uuyam. Ayon sa kanya, bilang isang din, dapat ay alam ni Liskian na si Xingtian ay lumalaban ng walang ulo, nakakakita gamit ang kanyang dibdib, at nagsasalita gamit ang tiyan. Nagsusuot ito ng dobleng palakol sa gitna ng galit. Hindi raw ito si Xingtian. Ngunit hindi niya ito lubos na sinisi. Matagal na raw nakalimutan at nabura sa kasaysayan ang tunay na mitolohiya ng mundong ito. Marahil, ito ang dahilan kung bakit siya nadala sa mundong ito. At sa gitna ng katahimikan, nagangat siya ng paningin at mataimtim na nagsalita sa banal na altar, mariin at buo ang tinig. Noong simula, hinati ni Pangu ang langit at lupa upang likhain ang mundo. Bagamat bumagsak ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling walang hanggan. Ako si Lu Chongsheng ng Jinling Academy, buong pagpapakumbabang nananawagan sa Diyos ng paglikha, Pangu, na bumaba sa mundong ito. Napanganga sa pagkagulat ang karamihan. Marami ang hindi makapaniwala sa narinig, isang Diyos ng paglikha. Ano raw klaseng Diyos iyon? Lalo na sa mga manunood mula sa Eastern Realm, halatang naguguluhan sila. Paano raw nalaman ni Lu Chongsheng ang tungkol sa Diyos na si Pangu? Ngunit para sa mga nakababatid ng mga sinaunang alamat, nakakatakot ang kahulugan nito. Si Pangu ang sinasabing lumikha ng mundo, ang naghiwalay sa langit at lupa. Isa siyang nilalang na hindi kayang ihambing sa kahit sinuman. Kung magagawa nga ni Lu na gamitin ang kapangyarihan ni Pangu sa laban, walang kalaban ang magkakaroon ng oras para humingi ng awa. Sa mismong sandaling iyon, isang nagniningning na system panel ang lumitaw sa harap ni Lu. Nakasulat doon, pangalan, Lu Chongsheng. Compatibility, 1% bonded. Deity, Pangu. Samantala, sa napakalayong templo ng lahat ng Diyos, kung saan nakatala at nireranggo ang bawat Diyos ng Eastern Realm, sa pinakamataas na pedestal ay nakatayo ang nag-iisang figure ng Diyos ng paglikha na si Pangu. Nang makumpirma ng sistema ang koneksyon, isang acolyte ng templo ang agad na humawak sa ceremonial hammer at hinampas ang Sky Bell of Divinity. 9 na beses itong tumunog, bawat hampas ay umalangaw-ngaw sa buong lupa, yumanig sa kalangitan. Maging si Sword Immortal Lu Qing na nakaistasyon sa hangganan ay natigilan at napakunot noo, nagtaka kung tama ba ang kanyang narinig, 9 na beses. Nang inag sa pananabik si Dean Liskian, hindi raw siya makapaniwala, totoo ngang naigising ni Lu ang pinakamakapangyarihang Diyos. Pati si Liu Yanran ay hindi maitago ang pagkabigla. Ayon sa mga tala, 3 beses lang ang pinakamaraming tunog na nagawa noon, ngunit ito, ibang antas na. Sa panig ng Socorro Dominion, nagkagulo. Halos hindi nila matanggap ang nakita. Hindi nila akalaing ang binata mula sa Eastern Realm ang magpapagising sa pinakamataas na antas ng Diyos. Agad na lumingon si Emperor Tokura sa isang binatang nakatalukbong, kilala sa estilong pakikipaglaban gamit ang ahas. Tinanong niya ito kung kaya ba nitong patayin si Lu Chongsheng. Mayabang nangumiti ang lalaki at sinabing kahit pa ang pinakamataas na Diyos ang nasummon, dahil 1% lang ang compatibility nito, hindi pa rin ito kayang ilabas ng buo sa loob ng arena. Sa lakas na taglay ni Lu sa kasalukuyan,
madali raw itong durugan. Nang marinig iyon, lumamig ang tingin ni Takura. Matagal ng kaaway ng Sakura Dominion ang Eastern Realm. Para sa kanila, kailangan ng patayin si Lu bago pa ito maging banta. Kaya't wala ng pag-aatubili, isinagawa niya ang ipinagbabawal na ritual, ang Name-Locking God Duel. Habang unti-unting naglalaho ang anyo ni Pangu, makikitang kahit ang SSS rank na sinasabing pinakamataas ay tila hindi pa sapat. Malinaw na si Pangu ay lampas pa sa karaniwang ranggo. Ngunit dahil sa limitadong compatibility ni Lu, hindi niya ito kayang ganap na i-summon sa larangan ng labanan. Sa kabila nito, kaya pa rin niyang tumawag ng isa pang mataas na antas ng Diyos. Habang papalapit siya sa isa pang rebulto upang simulan muli ang pagsasagawa, biglang sumabog ang lupa sa kanyang paanan. Isang malakas na enerhiya ang nag-angat sa kanya. Sa isang kisap mata, na-teleport na si Lu, hindi man lang siya nakatapos sa kanyang susunod na summoning. Habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging makinang na imahe, wala na ring nagawa sina Dinlis Hian at iba pa upang pigilan ito. Nagngit-ngit ang mga guro mula sa Eastern Realm at nagsimulang murahin ang kalaban. Maging si Liu Yanra na kilala sa pagiging kalmado ay hindi napigil ang magpakita ng galit. Samantala, sa panig ng Sakura Dominion, naging masaya ang lahat. Ang takot nila kanina ay napalitan ng pangungutya. Alam nilang ang bagong bituin ng Eastern Realm ay ilang sandali na lang at mamamatay na. Kung mapapatay nila si Lu Chongxiang, mababawi nila ang lahat ng 10 taong pambansang kapalaran mula sa kanyang kaluluwa. Sa ibang lugar, natanggap ni Sword Immortal Lu Cheng ang agarang babala mula sa National Fate System. Agad na ipinaliwanag ng kanyang katulong ang nangyari, ginamit ng Sakura Dominion ang 10 taon ng kapalaran upang maagang maisegawa ang Mythic Arena. Layunin nilang patayin si Lu bago pa ito lubusang magising. Ayon sa patakaran, ang Name-Locking Duel ay maaari lamang gamitin laban sa mga godbound individuals na may ranggong S o mas mataas. Kapag sinimulan, wala nang lusot ang target. Tinawag niyang kasuklam-suklam ang paggamit ng ganito kalaking kapalaran para lamang patayin ang isang estudyante. Nagngit-ngit ang kamao ni Lu Chong. Nangako siyang kapag may nangyaring masama kay Lu Chongxiang, sa susunod na taon ay lilinisin ng kanyang espada ang buong Psycho Fortress. Pagkalipas ng 2 minuto at 30 segundo, lumitaw si Lu Chongxiang sa loob ng Divine Battlefield. Sa tapat niya ay isang mandirigmang nakasuot ng baluting tila kaliskis ng ahas, ang tagapagdala ng Serpent God na si Yamato Noriki. Mayabang nang umiti ang lalaki. Akala raw ni Lu ay may laban siya. Sa lakas nitong dala ngayon, kayang-kaya raw niya itong patayin kahit hindi pagpawisan. Ngunit hindi sumagot si Lu. Alam niyang hindi niya kayang tawagin si Pangu sa pagkakataong ito, ngunit naniniwala siyang maaaring bumalik ito. Nanatili siyang tahimik, tinitigan ang kalaban. Naasar sa pananahimik, pasiga na tinanong ng kalaban kung natatakot ba ito. Ngunit bigla na lang siyang natigilan. Hindi pa rin nababahala ang mukha ni Lu. Bahagya niyang ikaniling ang ulo at malamig na winika na ang isang ahas ay mukhang magandang sangkap para sa sabaw. Tumawa ng malakas ang kalaban, tinawag siyang mayabang, at sinabing tignan na lang daw kung makakapagsalita pa siya kapag nakaluhod na. Habang pareho silang pumwesto sa entablado, isang babae na may mahaba at gintong buhok ang bumaba mula sa langit. Napaka-regal at matikas ng kanyang presensya. Siya ang itinalagang tagapamagitan ng laban. Ayon sa batas, bawat kilos sa laban ay huhusgahan sa ilalim ng kanyang awtoridad. Ang kasunduan na kung muling matalo ang Eastern Realm sa laban na ito, mahigit kalahati ng kanilang populasyon ay mawawalan ng kapalaran, at mapupunta sa Sakura Dominion. Sa mismong sandaling, iyon, lumitaw ang isang nagniningning na interface sa harap nila, kung saan nakasaad ang mga pangunahing alituntunin ng Mythic Arena. Tahimik ngunit matatag na inihayag ni Lu Chongxiang sa sarili ang kanyang paninindigan. Para sa kanya, gusto niya ang mga ganitong uri ng patakaran, mga patakarang simple, mabangis, at patas. Sa laban na ito, ang tagumpay ay katumbas ng buhay, at ang pagkatalo ay kamatayan. Idinagdag pa niyang ang kalabang iyon, ang ahas na walang puso, ay responsable sa kamatayan ng napakaraming mandirigma mula sa kanilang kaharian. At ngayong araw, dumating siya upang singilin ang utang ng dugo. Malamig siyang tumawa, isang mapait na halakhak ang lumabas sa kanyang labi. Ito raw mismo ang inaasahan niya. Nang parehong sang-ayunan ang mga termino ng laban, umalangaw sa buong arena ang boses ng hukom. Formal na niyang inihayag ang pagsisimula ng Mythic Battle.
Sa gilid ng entablado, napangiti ng banayad at may pangakit ang hukom. Isang dambuhalang anyo ang bumaba mula sa langit. Si Yamato Norooki, ang Diyos ng ahas, ay unti-unting lumitaw sa likuran ng kanyang host na si Matsumoto Genzo. Ang ahas ay gumapang sa ere, bumabalot sa paligid ng kalaban habang nagpapakita ng matinding lakas at pananakot. Si Genzo naman ay ngumiti ng may kayabangan, tila batiwala siyang siya ang mananaig. Ngunit hindi nagtagal, 5 makalangit na anino ang nagsimulang lumitaw sa likod ni Lu Qiongxiang. Ang mga silutang ito ay nagniningning sa sinaunang kapangyarihan, tanda ng mga makapangyarihang Diyos na kanyang tinatawag. Ngunit nakatutok lamang ang tingin ni Lu Qiongxiang sa isang partikular na imperial na figure mula sa 5 lumitaw. Isa iyong pinunong hindi kailanman dapat nakalimutan ng mga tao sa Eastern Realm, hindi rin siya karapat-dapat na mabaon sa alikabok ng kasaysayan at sirang tala. Mula sa mga upuan, sumigaw si Din Lizhian ng may pagmamadali. Sa palagay niya, ang emperador na iyon ay si Taizong ng Tang Dynasty. Nagtaka si Lu Yinran, at sa kanyang mahinahong tinig, sinabi niyang mas kahawig ito ng emperador ng Ming na si Zhu Yuanzhang. Narinig ni Lu ang kanilang mga hula, ngunit tahimik na umiling. Hindi niya sila itinama, sa halip ay marahang binigkas ang katotohanan. Ayon sa kanya, ang pinunong iyon ay siyang humukot sa 6 na kaharian, ang pinasunod ng lahat ng Panginoon sa kanluran, ang angkan na pinangibabawan ang buong kalangitan. Siya raw ang nag-iisang tunay na emperador sa kasaysayan. Pagkatapos nito, yumuko si Lu Qiongxiang ng buong paggalang at may buong pusong pagtanaw ng karangalan. Bilang isang hindi karapat-dapat na inapo ng Eastern Realm, buong puso raw niyang ipinagpugay ang unang emperador, si Qin Shi Huang. Mula sa langit, biglang bumagsak ang isang haligi ng gintong liwanag na pumalibot sa anyong unti-unting nabubuo. Ilang saglit pa, naging buo ang anyo nito, makapangyarihan, maringal, at dahan-daang bumaba sa larangan ng digmaan. Sa gilid, hindi na napigilan ng City Lord ang kanyang kasiyahan. Ayon sa kanya, muling pinagpala ng langit ang kanilang lupain, maging ang unang emperador ay bumalik para sa kanila. Subalit na natiling tahimik si Din Lizhian at napabuntong hininga. Paliwanag niya, isa lamang itong human god, isang Diyos na isinilang mula sa alamat ng mga tao. Sa ranggo ng mga Diyos, karaniwang mas mahina ang mga human gods kumpara sa mga primal beast gods na likas na mabangis at sinauna. Kakatapos palang bumuo ng ugnayan ni Lu kay Qin Shi Huang, samantalang si Yamato Norooki naman ay isang ganap na SS tier na beast god. Sa direktang salpukan, malinaw na hindi pabor sa emperador ang pagkakataon. Ngumiti ng mapanukso si Matsumoto Genzo. Para sa kanya, halatang nabigo si Lu sa pagtawag kay Pangu. At sa halip, ang napalitan pa ay isang kaawa-awang human god. Tinawag pa niyang nakalulungkot ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Lu. Sa halip, muli siyang yumuko ng may malalim na paggalang sa harapan ng emperador. Ipinahayag niya ang kanyang buong puso't paggalang at pagpapakumbaba. Ayon kay Lu, maaaring nakalimutan na ng mundo ang emperador, ngunit siya mismo ay hindi kailanman makalilimot. Simula sa araw na iyon, ipinangako niyang muling ipapaalala sa mundo ang kanyang pamana, upang ito'y manatiling nakaukit sa kasaysayan magpakailanman. Buong damdamin niyang sinabi na minsang pinasunod ng kanyang ninuno ang lahat ng lupain, pinag-isa ang 6 na kaharian sa ilalim ng kanyang watawat, binago ang mga bundok at ilog ayon sa kaayusan, nagtayo ng mga pader na abot sa hangganan ng mundo, at itinaboy ang bawat mananakop palayo sa Eastern Realm. Pagkasambit niya ng mga salitang iyon, isang gintong dragon ang biglang lumabas mula sa katawan ni Qin Shi Huang. Lumipad ito paitaas at ang kanyang pag-ungal ay yumanig sa kalangitan. Sunod ay lumabas ang isang system alert, ang compatibility ni Lu Qiongxiang kay Qin Shi Huang ay umabot na sa 60%. Nabigla at nasabik ang mga estudyante matapos marinig ang deklarasyon ni Lu. Marami sa kanila ang ngayon lang talaga nakilala kung gaano kadakila ang unang emperador. Ngunit si Matsumoto Genzo ay napailing lamang, tila hindi pa rin napapahanga. Ayon sa kanya, kahit emperador pa ito, isa pa rin siyang human god. Tinanong pa niya kung talagang naniniwala si Lu na kaya nitong galawin ang langit. Nang mapansin ni Lu ang pagkalito sa mukha ng emperador, mahinahon niyang ipinaliwanag na ang lalaking iyon ay kabilang sa panig ng kalaban, ang mga nais dumisan ang dangal ng Eastern Realm. Agad na dumilim ang mukha ni Qin Shi Huang, at sa mabigat na tinig ay naglabas siya ng matinding galit. Aniya, sinumang banta sa kanyang lupain ay paparusahan ng walang awa.
Nagtawanan lamang ang mga tagapanood mula sa Sakura Dominion. Ngumiti ng mapanlibak si Genzo, sabay sabing karaniwan na raw sa mga emperador ang puro yabang. Sa isang kumpas, sumugod ang dambuhalang anyo ni Yamato Norooki. Ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Malamig na nagsalita si Yamato, puno ng panghamak. Inaasahan daw niyang makakatapat niya ang isang karapat-dapat na Diyos, isang digmaang banal na sulit sa kanyang oras, ngunit ngayon, isang human god lang ang kanyang nakuha. Tiningnan nila ang payat na katawan ni Qin Shi Huang at muli siyang nilibak. Ngunit sa mata ng emperador ay nagliyab ang matinding galit. Sa buong panahon ng kanyang pamumuno, wala pang naglakas loob na hamakin siya sa harapan niya. Unti-unti, isang gintong espada ang nabuo sa kanyang mga kamay. 3 talampakan at 6 na pulgada ang haba, ang talam nito ay kuminang na parang apoy. Ito ang maalamat na Sword of Unification, ang sandatang sagrado na ginamit upang pag-isahin ang buong mortal na daigdig. Buong lakas na sumigaw ang emperador. Ang tabak na ito, aniya, ay pinande sa ngalan ng pagkakaisa ng mundo. Mula sa mga upuang pambisita ng Heavenly Brahma Domain, mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan ng pagkagulat. Marami ang hindi makapaniwala, tinanong ng ilan kung talagang sasalubungin ng human god mula sa Eastern Realm ang mismong Orochi sa isang direktang labanan. Maging ang mga tagapanood mula sa Spear Old Federation ay naging seryoso ang ekspresyon. Ayon sa isa sa kanila, trahedya raw itong panuurin. Matapos daw nilang sa wakas ay makatawag ng kakampi, ngayon ay tila mamamatay lang agad ang kanilang panig. Ngunit hindi lahat ay nalungkot. May ilan na yumuko pa upang mas mapanood ng maigi ang mga pangyayari dahil sa dalang kilabot at pagtataka. Ang tanong ng karamihan, kaya bang tumapat ng isang human god sa isang tunay na Diyos? Sa kabilang banda, pinanood lamang ng dambuhalang ahas ang tagpo habang papikit-pikit ang mga mata nito sa halong tuwa at pangungutya. Nang hahamon ito, kung gayon, sayawan mo ako, mortal na emperador. Sana naman hindi ako mainip sa maliit mong espada. Sa isang iglap, sumugod si Yamato Norooki. Ang katawan nitong napakahaba at makapangyarihan ay biglang umikot, bumalot, at bumagsak na parang isang bulalakaw. Sa tindi ng tama, nagkalasog-lasog ang mismong arena. Tumalsik ang mga bato at nagkalat ang alikabok. Nang masaksihan ang bangis ng atake, napangisi si Emperor Tokura. Ayon sa kanya, matatapos lang siya katulad ng huli, wasak, walang kalaban-laban. Umalangaw-ngaw ang tawa ng mga tagapanood mula sa Sakura Dominion. Ang sabi nila, nagsummon pa sila ng human god. Kahit gaano pa ito kabihira, hindi ito kailanman magiging katapat ng isang tunay na beast god. Ngunit biglang umangat mula sa ilalim ng arena ang isang nag-aalab na gintong tarangkahan, sumabog ito pataas na parang haligi ng liwanag. Sa isang iglap, lumipad ang tabak ni Qin Shi Huang at sumugod, hiniwa ang isa sa mga ulo ni Yamato Norooki. Tumama sa lupa ang naputol na ulo ng ahas, sabay talsak ng dugo sa mga bato ng arena. Nanigas ang ngiti ni Emperor Tokura. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumayo si Liu Yanran sa kanyang kinauupuan, hindi mapigilan ang sarili. Maging si Yamato Norooki ay napaurong, kita sa mukha nito ang bahagyang pagkabigla. Tanong niya, wala kang kahit kititing na enerhiyang banal, kaya paanong taglay mo ang kapangyarihang kasing lakas ng isang Diyos? Itinaas ni Qin Shi Huang ang kanyang ulo. Ang dumadaloy sa aking dugo ay hindi banal na enerhiya, kundi ang kalooban ng 10 milyong cultivator mula sa Eastern Realm. Ako'y hinubog ng sinaunang Chi Arts noong panahon ng pangangaral. Lakas itong humahamon sa langit mismo, at ikaw, ano ka nga ba para tumayo sa harap nito? Pagkarinig ng salitang, Chi Cultivation, tumulim ang titig ni Yamato Norooki. Subalit ngumiti pa rin ito sa paghamak. Kahanga-hanga nga pero isang ulo lang naman ang natanggal mo. Habang nagsasalita, gumalaw ang putol na bahagi ng kanyang leeg. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan nang tumubo ang isang bagong ulo ng ahas. Ang aking katawan ay Diyos mismo, tuloy-tuloy ang pagbawi, at ang kamatayan ay hindi para sa akin. Tumawa siya ng ubod lalim, umaalingaw sa buong arena. Isa ka lang na human god, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para tumayo sa harapan ko? Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.